Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, ididemanda raw ni Senator Risa si alias Rene. So si alias Rene, si Michael Mauricio, star witness ni Senator Hontiveros last year sa kanyang Senate hearing tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, biglang bumaliktad si alias Karen. May video siya, medyo matagal-tagal na video yon, na sinasabi niya binayaran lang daw siya ni Senator Risa. So sabi ng senadora na puros kasinungalingan yung sinasabi ni alias Karen. At sabi niya baka daw pinapuwersa lang or nabayaran. At sabi ng senador, ang kanyang kampo naghahanda na daw ng legal response. So, kaya ito na, nagpost na si Sasasot na idedemanda. Ganon din ang pagkaintindi ko, legal response, idemanda mo si Karen. So ito na ang ito na ang bloodbath. Naghihintay tayo ng bloodbath sa impeachment trial. Wala . Sa July pa tayo makakaano ng bloodbath sa impeachment. So kung totoong kakasuhan ni Senator Risa itong si Karen, ayun na, bloodbath, magkakaalaman na. So ano kayang ikakaso? Hindi naman ako abogado. Kaya lang, anong ikaso? Libel? Kasi parang lumalabas ito, nasira ang pangalan, nasira ang credibility ni Senator Risa nang dahil sa pahayag nitong si Karen. So libel, paki-comment ko ano yung posibleng isampang kaso ni Senator Risa kay Karen, maliban sa paninirang puri. Wala na akong maalala. Kaya lang, sabi rin ni Atty. Topacio, idedemanda rin daw niya si Risa. Or, isa pa, hinamon ni Atty. Topacio si Senator Hontiveros na mag-file ng libel case si Hontiveros kay Atty. Topacio para mailabas niya yung mga ebidensya niya. At ito yung matindi. Ito yung siguradong nakikita ko. Sa Senate, pag open ng 20th Senate, sigurado iimbestigahan ito ng mga senador na of course yung Maka Duterte, yung Duterte Black. Baka si Senator-elect Marcoleta kung ano. Ang gusto ni Senator Marcoleta, may post ba o narinig ko? Gusto niyang gustong makuha ni Senator Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Wow, of all committees, correct me if I'm wrong, of all committees, yan ang pinaka makapangyarihan. Blue Ribbon Committee, kahit sino pwede niyang imbestigahan. Nako, patay. Another bloodbath. Pag si Congressman Marcoleta, kung si Senator-elect Marcoleta ang mag-imbestiga nito, yung tanim, alleged di umano. Di umano binayaran, nako, yun na. I don't know what will happen. Madugong Senate investigation yan kung si Marcoleta o pwede si Batorne. Senator Bato ba? Pwede rin siyang mag-investigate niyan kasi nga nabanggit ni alias Karen na idadamay sana si Bato at Go isasama sa kanyang salaysay. Natakot si Karen baka daw mabuking kaya hindi niya sinama. Kaya ang naisama si BP Sara at PRRD, may mga baril daw. Kaya lang wala naman daw baril. Idinagdag lang daw ni Senator Risa, script writer. Kaya nga, sabi ni General De Leon, itong si Hontiveros pwedeng ma-appoint as Secretary of Agriculture
or Secretary of Trade and Industry kasi nga mahilig di umano puros di umano. Mahilig di umano sa planting and manufacturing of witness, story. It has become a pattern, sabi ni Attorney Topacio. Pangatlong beses na daw ito na mag-planting o mag-manufacture ng witness si Senator Risa Hontiveros. So, ngayon na. It's now on court of public opinion. Pinag-uusapan na ngayon ito sa social media. May napanood akong Facebook reel si Jesus. Ang galing niya pinagtatawanan niya si Hontiveros. Sabi niya, ulol. Delikado na. Sabi niya, baka senator jury ka pa naman. Yan, si Rob Rances, ganon din. Isang magaling na DDS vlogger, Rob Rances. Sabi niya, nasaan na ang moral high ground ni Risa Hontiveros? Kasi kung tignan mo yung advocacy ni Risa, pang good government Pakinggan mo siya, talagang magandang pakinggan. Akala mo talagang crusader siya ng good government. Kaya lang itong ginagawa niya, kung totoo ito, ay wala. Okay, so ako, noong una, hindi ako maniwala yung Karine, but sa paulit-ulit kong pinapakinggan yung pahayag niya itong bago. It makes sense. To me, naniniwala ako. I don't know sa inyo kasi kanya-kanya na lang tayo paniniwala. Kasi wala mang, only the court can prove kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya lang, opinion lang ito. Naniniwala ako sa sinasabi ni alias Karine. So, mas mabuti, sampahan siya ng kaso. Pwede rin itong kampo ni Karine kung sinong humawak sa kanya. Pwede rin nilang sampahan ng kaso si Senator Risa. So, labanan na yan sa korte. So, dalawang labanan, Court of Law and Court of Public Opinion. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong natin sa nangangailangang tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ang tribong ito makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Silang anti ang tagaan o gero, silang nanay. O muna ni ang gero nga ipanghatag sa ilaha. Oo, si nanay nga balo na tigulang nagyod. So sayo pa gani ga ulan-ulan pero excited na silang nanay sa pagkuha og gero. Sumawag ka. Ha? Ug karon abot na gyud ang gero nga gihatag ni nanay nga tigulang nga balo. Ug muna ni si nanay ang tigulang gitabangan lang gani ni kuya. Muna ni ang gipatindog ni nanay nga iyang atupan karon. Sa Ginoo kay gitagaan ko og sin Kay katigulang na. kay tigulang naman ko. Lagi. Pila na day na imong edad? 34 na. Si 34. Pero lagi sa Oo, sa tigulang na gid ka. Ang mag-atupan ni nanay. akong awas. Ay mong awas ang magtabang sa imo ha. Oo. Lagi. Pila na day nanay ka tuig nga sa imong pagkabalo na? Kapi na 20. Kapi na 20 ka tuig. Oo, so asa so karon imo gining balay ang imong gipuy-an. Oo, so gitabangan lang ka. Tabangan ko sa
Nagpasalamat si nanay sa Ginoo og sinagatan sa video nga natagaan siya gero. Salamat nanay. Magani isa ko.